Sa gitna naman ng nagbabadyang kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng flood control scandal, sinubukan daw ni Romualdez na mag-abroad. Narito po ang report. Martin Romualdez has not ceased attempting to leave the country. Ito ang ibinunyag ni Assistant Ombudsman Nico Clavano sa isang public announcement kahapon. Nagbigay ng updates ang Office of the Ombudsman sa kanilang investigasyon sa flood control scandal. Sabi ni Clavano, isang mapagkakatiwalaang intelligence report ang source nila sa umano'y tangkang pag-alis sa bansa ni Romualdez. Sa kabila raw ito ng inihaing precautionary whole departure order laban sa dating House Speaker. The office calls on all relevant agencies to make sure that this does not happen. Our investigation identifies former Speaker Romualdez as the central figure in a scheme built on the diversion of public funds meant for flood control projects. Pero agad niyang pinabulaanan ng kampo ni Romualdez. Kailanman ay hindi nagtago si Representative Romualdez. Hinarap niya ang ICI at haharapin niya ang Office of the Ombudsman. Giit pa ni Attorney Elaine Atienza, nakakalimutan ata ng ombudsman na hindi pa hinahatulan ng anumang pagkakasala ang kanyang kliyente. No criminal case has been filed before the Sandigan Bayan, and he has not yet even been given the opportunity to answer the allegations against him. Ang batas ay hindi sumusunod sa ingay ng akusasyon. Sumusunod ito sa bigat ng ebidensya. Kumpiyansa rin ang kampo ni Romualdez na darating din ang araw ay malilinis niya ang kanyang pangalan tungkol sa flood control scam. Siya po ay nasa bansa at mananatili sa bansa until such time that he will be able to clear his name. Una nang sinabi ng ombudsman na sasampahan na nila ng reklamong plunder at paglabag sa Anti-Money Laundering Act sina Romualdez at dating Congressman Saldico. Pagkatapos niyan ay magsasagawa ng preliminary investigation para matukoy kung may sapat na basihan para iakyat ang paglilitis ang mga kaso. Basihan daw ng reklamo ang testimonya ng mga nagpakilalang bagman ni Saldico. Samantala, nagpatuloy ngayong araw ang paglilitis ng Sandigan Bayan sa non-bailable na kasong malversation laban kay Ko. Kaugnay ito sa maanumalyang flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Sa huling ulat ng gobyerno, nasa France ang pugante at namamalagi sa isang high-value property habang humihiling ng asylum. Nagbabalita mula sa Frontline, Malu Chivaria, News 5. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 at True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel at podcast at sundan niyo po kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin po ang aming website sa truefm.ph at panoorin din po kami sa True TV Channel 19. Kami ang 105.9 at True FM, laging true sa iyo, kapatid!